sa 5th and 6th spots. Pero titignan natin kung sino manalo dito will automatically be in the number 1 spot sa 3 and 2. Ayun yung first 4 spots natin. Ito, Jose Rizal and San Beda with 2-2 apiece dito sa win-loss standings natin. Pero yun na nga, sinabi ko dito, no, kung sino mananalo dito sa laban natin, siguradong makakatayin na agad sila sa first spot. At ibig lamang sabihin po ni Paolo, mahalaga itong ating ball game. Well, anyway, Paolo, kanina napanood natin itong feature kay Kerwin McCoy. There are more players to watch in this ball game. Unahin na natin, para naman sa JRC Heavy Bombers, itong si Ariel Capus. Oh, well, si Ariel Capus, no, biglang nagpakitang gilas kaagad dito sa simula ng ating NCAA. Yung mga numero niya, talagang nagpapakita na he is an all-around player. No? Hindi lang siya nagsuscore, he assists, he rebounds. Yung buong dinadala niya dito sa team, yung kanyang overall performance, all-around game niya. At kung makita natin yung numero niya, ayan si Ariel Capus on your screens. Maganda no? 12 points, 7 rebounds, 3 assists, and 2 steals. No? Yung kanyang hustle, yung kanyang leadership, nadadala talaga ni Ariel Capus dito sa koponan ng Heavy Bombers. Playing in his third year para po sa Jose Rizal College Heavy Bombers, si Ariel Capus. At sigurado ko, idol din yan. Ito si Berhel Meneses na isa naman pong graduate ng JRC. Well, para naman dito sa San Beda, Francis Mercado. Marami nagbulong-bulungan tungkol dito kay Francis Mercado. Tama ka doon mo, no? Itong San Beda team is very talented, pero ito si Francis Mercado has emerged as the leading scorer for San Beda, no? Napanood natin nung first game niya dito for San Beda. As we take a look at his numbers, 15 points and 6 rebounds. Solid performance dito para kay Francis Mercado. May kalakihan rin yung kahan nito, no? He can position well. Maganda yung mga post moves niya sa loob. At siya talaga yung main gunner para sa San Beda doon sa loob sa post-game niya. Well, mga kaibigan, yan po ang munting kwentuhan namin ni Paolo dito sa pagbubukas ng ating ball game. Sa aming pagbabalik, JRC, kalaban po ang San Beda Red Lions. Huwag na po kayo alis dyan. Mula po sa Ninoy Aquino Stadium, Mon Liboro kasama si Paulo Trillo. At welcome sa ating 75th season ng NCAA. At doubleheader na naman tayo ngayong gabi, Paulo. Pero ang ang first order of business, ito, San Beda Red Lions against the JRC Heavy Bombers. Yan po ang starters, Milia Epondolan, Araman, De La Rey at Capus para sa Bombers. Samantalang para sa Red Lions, Red Roma, Senerpida, Mercado, Gotenbos at si Kalimag. Ito na kaagad yung mga big guns ng bawat kuponan dito, na yung Heavy Bombers and the Red Lions going all out dito sa simula ng laro. 2 wins and 2 losses apiece. Pero binabagit mo kanina, Paolo, ang mananalo dito, ganun kadikit itong ating standings ngayon, ay tatamasa ng first place standings dito sa ating ongoing NCAA tournament. Kanyang kadikit yung labanan dito sa NCAA. Lahat ng mga teams natin dito may talo na. Yes, and both teams, merong maganda, well, they have this distinction of beating powerhouse teams like Letran College. Parehong koponan, na waylay itong Letran College dito sa ating torneo. Yung Letran was fancy to be one of the stronger teams dito sa NCAA. Pero tinalo sila ng Letran ng San Beda at saka ng Jose Rizal. In fact, para sa San Beda, they recently defeated San Sebastian College 64-60 as we saw Rendel De La Rey drawing first blood in this contest. Kitang-kita natin yung mga fans natin dito. Talagang miss na talaga nila yung NCAA action. At ito, makakagaw pa si Ariel Capus. Yes, ibibigay dito kay Milia. Pero si Milia, nawala ang bola sa baseline. Sayang yung attempt na yun sayang yung pagkakataon para sa JRC. Pero i-expect natin na tatakbo itong kapunan ng Jose Rizal. Ganyan talaga yung laro nila, no? Marami silang mga assists, mga fast break points. Francis Mercado gives it to Gotenbos. Ito si Jack Gotenbos ang talagang malaki rin ng nilalaro para dito sa San Beda College. Let's see, underneath, ang mga players, pagulong-gulong doon. And here's Rendel De La Rey. Gives it to Milia. Reverse, wala. He tried to atone for his earlier boner, pero wala pa rin itong second attempt nitong si Milia. Pero dito, 1 minute and 9 seconds gone by dito sa first half. Tatlo kaagad yung fast break attempts ng Jose Rizal. So kitang-kita natin, tumatakbo talaga yung mga yellow shirts. Meanwhile, ito si Brit Reroma. Sabi magdahan-dahan tayo sa pagset ng ating half-court offense. Reroma naman slicing the middle. Wala. Combat rebounding underneath. Milia saving it. Giving it to Capus. De La Rey quickly asking for the ball. Push pass.
to Arman, and Arman, he was rejected by Mercado, pero foul lang may tatawag against Mercado. Oh, but you've got to like the aggressiveness of Jose Rizal coming into this game. Wala pa silang set play dito. They're going for every opportunity they have. At kitang-kita natin on that last play, sinaksakan kaagad nila. Hindi pa nakaset up yung depensa ng San Beda. Sentro, itong si Erickson or Eric Araman. Rookie pa lamang itong si Eric Araman, 21 years old. At alam mo, nakakatawa dito sa JRC. Pag tinanong mo, sino ang favorite player mo? Lahat sila sasabihin si Berhel Meneses. At ganyan din yung laro nila, no? Mga slashers lahat itong mga taga Jose Rizal. Araman splitting his charities 3-0, mga kaibigan. And San Beda has yet to score in this contest. Francis Mercado from long distance, wala. But Wendell Señorpida gets it. Ricky Kalimag, yes, from the keyhole area, yes. Oh, Kalimag can hit it from there. Kanina nung nagra-round robin sila, pinapanood ko itong team ng San Beda. Ito si Kalimag was shooting a lot of those outside jumpers, so he can hit it from outside. Of course, itong San Beda College, kung titignan mo tradition talaga nito, marami sila laging kasama sa lineup nila ang magagaling na mga long shooters. Of course, recently lamang, maalala mo, itong sila Rivera. Of course, nandito pa rin sila Señorpida, prize fine from Cebu, na talaga naman who can hit it from long distance. Ren De La Rey, siya naman, 3-pointer, yes, at mainit. Itong si Rendel De La Rey, yes. He now has 5 points. All points in the board for Jose Rizal College except the free throw coming from De La Rey. Meanwhile, ito, si Ricky Kalimag naman, sagutan sila ni De La Rey. Paul, alam mo itong si De La Rey, kanina binabanggit natin itong si Kerwin McCoy, yung loyalty award din ng San Beda from elementary. Pero ito naman si De La Rey, maganda dito, nanggaling sa high school team din ng JRC at kinuha po ng JRC Heavy Bombers. Kaya nga, pinagpapatuloy niya, magandang laro niya noong junior years niya, kung saan nasama siya sa mythical team. Magandang pinapanood yan, yung mga homegrown talents. Yes. No? Mas may spirit pag naglalaro ka sa college na pinalaro mo yung high school. 3 minutes gone by sa ating laro, mga kaibigan. Uy, si Cotton Boss, kailangan niyang mag-ingat sa bola ito. Matukos sa mga kawan. Brick Roma, firing from long distance. Wala. Araman getting the ball. Pero jump talaga yung mga pasa nila. Nakakawala. Epondulan, bukas na bukas ang lane sa kanya. Bibigyan ka ng layup ng Epondulan. Talagang sure 2 points yan para kay Epondulan kung bibigyan mo ng lane na ganyang kabukas. Wala man lang dumepensa doon. At ito, yung pressure ni Minya, nakaagaw pa. Minya for the lane. Kinaliwa dito si Minya. Biglang kumambyo doon si Minya. Gusto niya yung tira niya. Pagkat kanina, marami na siyang mga tutok na tira nagmimintis. Pero at that time, siya pa nakagawa ng defensive gem at nakagawa niya ng puntos. Lamang na lamang po dito ng 8 points ang JRC 12-4. Makikita mo, talagang just in the nick of time para dito kay Minya. Pero po tayong timeout. Kami po'y magbabalik. Nagwawala this early yung crowd natin dito sa Ninoy Aquino Stadium. Welcome back, mga kaibigan. Wala po sa Ninoy Aquino Stadium. Ito ating first game, San Beda versus JRC. Hirap na hirap ang San Beda sa pagbubukas ng ating ball game dito. Monliboro kasama si Paulo Trillo. At that time, nakakuha pa ng turnover itong JRC. And they're now leading by 8 points, Paulo. Tama ka doon. No? Maganda yung defensive effort na pinapakita dito ng mga yellow shirts. At kitang-kita natin sa simula ng game. Talagang tinatakbo nila yung bola at magandang execution nila on the fast break. Pumasok para sa JRC si Jody Balenya sa point guard position. As we saw a miss by JRC, they're still on top by 8. Pero makita mo ito si Balenya taking on Britt Roma. Kung maalala niyo si Balenya po, ay naglaro sa UST, sa UWL AP. At pero kayo kinuha siya ng JRC. And tingnan natin, gusto may yan yung mga batang may gustong patunayan dito sa ating liga. They're out to prove. Actually, mga talented players. Ito mga to, they're out to prove something. And early on, yung Jose Rizal ang nakakalamang dito. Meanwhile, Epondulan, a veteran move. Kitang-kita niyo naman, mga kaibigan. Junior player para sa JRC, averaging 15 markers per ball game. At makita mo yung mga galaw na ganun, pang veterano talaga, Paolo. Tama ka doon, no? Ito si Epondulan. He's been there before. At maganda yung kanyang flexible moves. Tinan mo, ikot siya. Yes. At gagamitin niya yung katawan niya para itago yung bola.
Good. bibitaw niya. Yes, good recognition. Nag-commit din si Senyor Pido sa may kaliwa. Kinuha niya ngayon sa kanan. And, pero nagmintis itong ang free throw. Well, itong si Epondulan. Mercado. To Ricky Kalimag. Kalimag has been sniping and he's been consistent so far para sa mga Red Lions. Oh, they have to put a hand in Kalimag's face to see Kalimag has found the mark early on. Epondulan, he picks up his dribble. De La Rea, iikot nila ito. The bullet pass sa kanto. Epondulan naman. Yes, long to lamang para kay Epondulan. Ano kayang klaseng training meron itong Jose Rizal, no? All their mga tira nila, finding the mark. Talagang mainit na mainit sila dito. Samantala, three-pointer coming from Senyor Pida. Wala, Francis Mercado. Brother talaga sa shaded lane ito si Mercado. Tatakbo na naman ang JRC. And here's Epondulan. He was blocked. De La Rea gets it. Ito sa serving ball. Jody Valenia powering underneath. And look at the little guy mixing it up with the big guys dun sa ilalim ng basket. He's challenging the big men of San Beda. Dito si Valenia, hindi na siya natatakot. Tignan mo to. De La Rea giving him the inside pass and Valenia will challenge the big men and pick up that foul. Yes, and itong si Valenia, actually, ito balik NCAA ito eh. No? Nahirang bilang isa sa mga, well, kasama sa NCAA Mythical 5 nung junior season niya dito sa NCAA noong 1995. Pero nung nung nag-koleyo, nung nag-seniors, he spent his first years dito sa US2. Pero ngayon, bumalik dito sa JRC. Oh, and it's in tip-top shape ngayon. Valenia for Jose Rizal. Ito, yung full court pressure na ginagawa dito ng Jose Rizal, nakakadisturbo dito sa San Beda. Yes, and meanwhile, JRC trying to break this game wide open this early. Paano? Meanwhile, Mercado rejected by Araman. Sabi mo bang rookie to si Araman? Pare, hindi nakakaporma dito si Mercado. Siya nga yung leading scorer dito ng San Beda, pero magandang pick-up ni Araman sa kanya. Magandang matchup to, Mon. Yes, alam mo itong JRC, kausap natin kanina si Coach Ray De Vera, sinasabi nga niya, alam mo, wala naman talaga kaming recruitment program. Marami sa mga players ko dito ngayon ay nanggaling sa ibang mga eskwelahan, sila lumalapit sa akin at sabi niya, sige naman, sino naman daw siya para humindi. Sige, tutulungan natin itong mga bata to. In fact, ang JRC para sa taong ito, Paolo, they have 8 rookies. Okay, pero marami sa mga rookies ngayon ay galing sa ibang mga eskwelahan. Diyan natin nakikita yung energy dito ng Jose Rizal. These guys are breathing new life into this system. At early on, nahihirapan dito yung San Beda. 9-point lead para sa JRC. Ren De La Rea that time. Almost an air ball, pero may contact coming from Jack Gottenboss. Ito si Gottenboss ay hardly nag-figure dito sa opensa natin. At ngayon, napanggit natin, foul pa ang binigay niya kay De La Rea. Oh, well, si Gottenboss, one of the reliable scorers for San Beda, averaging 10.7 points a game. Pero dito, parang natataranta yung San Beda sa pinapakita dito ng Jose Rizal. Ren De La Rea. The first is good. Itong si De La Rea. Nakita natin itong rookie year niya 3 years ago, Paolo. May mga baby fat pa yan eh. Pero talaga nag-trim ito si Ren De La Rea ngayon. He now has 7 points. And facing his squad in this ball game against San Beda, they're on top by 11, 20-9. Oh, and more than that, ito si De La Rea, parang wala pang mintis dito sa laro natin. Isa pa para dito kay Ren De La Rea as he was fouled beyond the 3-point arc. 21-9. Ayan po, 12 puntos. Ang kalamangan ng JRC dito. Early defense ang binigay ni De La Rea dito kay Gottenboss. And blocking foul will be called on De La Rea. Well, sumundot siya doon kay Gottenboss at tatawagan niya ng mga referees natin dito. Sayang lang yung mga foul na ganyan, no? Dahil nangyari yun sa half court. Diga nga eh, wala pa ka-threat, malayo pa sa basket. Gottenboss picks up his dribble. De La Rea all over him. Nandito kayo sa Mercado. May tapik na naman ito si Araman. Let's see at palang may tatawag dito. Yun naman ang tendency ng mga backup players, Paolo. Mahilig sumundot. Yan yung makita natin inexperience, no? Medyo gigil sila mga unang agaw. At pagsundot nila, tatawagin niya ng foul. At ika nga, usually yung mga players na nag-o-order ng good court press. At sinasabi, hindi niya kailangan pumaul. Talaga i-pressure nyo lang.
Pero that time ito, nag-impisa naman ng San Pedro. Nauna naman si De La Rey dito. Uy! Pinatakam pa ng bola ito si Britre Roma bago mag-layup. And look at this! Jody Balenya! He was blocked by Gothenboss. Pero it was staying with JRC tenacity being shown here by the Heavy Bombers. Grabe yung action na nakikita natin dito. Earlier, yung mga players, no, nagkakainitan sila dito sa laro. Pati na rin yung mga fans Hindi pa natin yung crowd dito. natin. Talaga naman kanina pa panay sayawan dito. As we approach the 13-minute mark ng ating first half. Meanwhile, a miss there by Araman. San Beda. Nagulat ang San Beda dito. Malakas na simula ng JRC ngayon. Now on top by 14. Yan po ang Heavy Bombers. Britre Roma trying a three. Wala. Underneath, Francis Mercado gets it. But the referee halts play. Another foul spotted. This time on Ariel Capo. Well, itong panic ng San Beda, they're going for those outside attempts. As we take a look at that fast break by De La Rey, and he's on fire with 10 markers early on. Meanwhile, may mga substitution tayo dito. Si Villarin replacing Araman. Maganda nilaro ni Araman. Alfred Casio pumasok din and he replaced Britre Roma. Hindi maganda yung setup nito si Britre Roma. May mga binitawan din siyang mga 3-pointers na nag-intis bago pa man siya makapag-set ng kanilang mga play. At yung strength dito ng mga red shirts is going underneath kay Kalimag o kaya kay Mercado. Doon sila nag-ooperate, no? Sa may shaded area. Meanwhile, ito, umupo naman si Mercado. 1 puntos lamang ang naiambag niya dito sa score ng San Beda. Under 13 minutes to play sa ating first half. 40-point lead para sa Heavy Bombers. Alfred Casio trying to break the interior defense. Ang kanyang layup wala. Ricky Kalimag rejected pero may foul na naman. At hindi na gustuhan nito si Capus. Pagkat pangalawa na yan para dito kay Ariel Capus. Pero makita natin dito, no, yung panic ng Jose Rizal. Hindi sila magbibigay ng easy 2 points. That could have been all ball. Pero parang may nakita. Mas malapit yung angulo dyan ng referee. Baka may nakita siyang tapik sa kamay. Tignan natin to. Ano sa tingin mo, Mon? That looked like... Ayun, pero nandito ngayon si Ricky Kalimag. Well, sa mga ganung pagkakataon, bibigyan mo na talaga sa mga refs yan. Pagkat sila yung nandun sa sahig, palo. Baka minsan may nakikita sila na hindi natin makita. Ricky Kalimag. So yun, no, every time they go underneath dito kay Kalimag, you can assure that they will either get a foul o kaya makakatira sila ng 2 points. 10 points para kay Ricky Kalimag ng San Beda. 10 points out of the 11 points so far para sa San Beda Red Lions. Villarin, the drive, wala. Look at Jody Balenya. At ito si Balenya is the shortest man on the floor. Pero siya po yung nakakapulot ng mga rebounds dito. Maganda dito kay Balenya. Malakas yung loob niya. Talagang sina-challenge niya yung depensa kahit siya yung pinakamaliit dito. Alam mo, sabi nila, 5'8 daw itong si Jody Balenya. Pero hindi ako naniniwala doon. Kanina nakausap natin siya. Para mga 5'6 lang ito. Pero kung maglaro, 6'6. Parang 6'7". Pero ito si Balenya, may fashion statement pa ito. Na yellow shoes. Tapos yung knee-high socks na may blue at red stripes. Yung yellow shoes niya parang pang utility worker. Parang pambaha. Well, si Jody Balenya just scored his 4th point. Lahat naman ng mga puntos si Jody Balenya nang galing sa free throw line. Arnold Oliveros. Wala. Gothenboss, the follow-up with Kalimag, keeping the ball alive. And there's Nabo scoring finally para dito sa San Beda Red Lions. At nakakuha ulit sila ng follow-up doon sa loob. Ito si Bondulan. That time rejected by Nabo. Maganda hugot dito kay Nabo. After scoring a basket, meron pa siyang defensive gem against JRC. Gothenboss. Yan ang magandang execution para sa San Beda. No? Pasukan nila yung bola sa loob doon kay Gothenboss o kaya kay Kalimag at Mercado. At naka-easy 2 points sila. Meanwhile, ito si Balenya with a stretch. Wala. Capus getting it. Capus! Ang sigit nun! Pasok pa rin ang undergo stab dito si Capus. Nagtinginan yung mga players ng San Beda. And look at the crowd halo. Para po sa JRC. 12-point lead ng JRC Heavy Bombers. And here's Arnold Oliveros. Look at the turnover number 6-1. Malaking mga numero yan para dito sa
San Beda, they have to control their turnovers. At napipilitan sila mag-turnover dahil nga sa pressure ng Jose Rizal. Meanwhile, Jody Palenya passing to Campos. 10-point lead para sa JRC, pero itong San Beda unti-unti lang nakakabalik dito. Meanwhile, Guillorin missing, and there's Ricky Kaliman. Forward pa sila dito. Yes, and Nabung with a layup. Let's see, Arnold Oliveros. Tatapik yung bola sa kanya. Napuntulan si Dela Rhea. Umatras. Mas maluwag na naman pag umatras. Oo. At smart plays ang pinapakita dito ng Jose Rizal. Ulit, no? Yung fast break kagad yung pinupuntahan nila. Naiwanan yung San Beda. Hindi pa sila nakaset up ng depensa. And look at JRC. Halos 30 na punto sila dito, ha? Magmula pa tayo sa halfway mark dito ng ating staff, Paolo. Napaka-high scoring ng ball game natin dito. And uncharacteristic yan, ha, ng NCAA game. Usually, mababang mga points na nakita natin dito so far. At then again, makikita mo na kagad sinong suspect dyan, yung depensa nitong San Beda Red Lions. Maraming mga fast break points ang nakukuha ng JRC. At pag nagtitingin na ito si Georgie Valeria at si Ipon Dulan, pag nauna na sa kanilang frontcourt, hindi na nakakasunod itong San Beda Red Lions. Eksakto ka doon mo, no? Yung transition defense ng San Beda. Kaya wala pa, no? Non-existent pa din ang laro natin. Meanwhile, Cotton Boss, finally, ito na-split po niya yung charity siya. 3-point so far para dito kay Cotton Boss. Meanwhile, new player, ito si Baena. Ay film actually ito si Baena. Yan. Ng San Beda Red Lions, Alfred Baena. Epon Dulan. Ang bilis na sagot ng JRC naman doon. Alam mo, itong tupunan ng San Beda, they have to start working on the defensive end. Itong mga players ng Jose Rizal are just running over them. Meanwhile, ito si Alfred Baena committing an offensive foul. Ang gandang depensa doon ni Lazaro, ha? At ito si Baena, well, he hails from Vallejo, California. Pero, well, isa sa mga tinuturing natin mga Phil-Americans dito, Paolo. Well, he has to get used to yung brand of play dito sa NCAA. Nako, masyado malakas dito ang pasa ni Capus. At ito, one of the few turnovers na makikita natin sa Jose Rizal. So far, they have controlled the tempo of this game. They've been executing their plays very well. 31 ang JRC, 80 naman para sa San Beda College. Points off turnovers, makikita mo kung bibigyan ng turnover ng JRC. Bibigyan ka ng puntos yan. Yan nga, expect to see a lot more of those. That's how Jose Rizal lives through the fast break. Again, another turnover. Pero San Beda keeping the ball alive. Foul will be called on Lazaro. Second year player para sa JRC. Tutok Pasig, itong si Victorino Lazaro, the third. At nasa penalty na itong JRC, Paolo. Kaya namang dalawang free throws para dito kay Alfred Casio. Well, itong mga red shirts should take advantage of yung penalty dito ng Jose Rizal. No? Yung inexperience kasi ng Jose Rizal has led them to commit so many fouls early on. At dito, ngayon, magiging mas mabagal na yung tempo natin ng laro dahil maraming fouls. Casio delivering two free throws. Lamang ng labing isa ang JRC Bombers. Milia sidestepping. Nasapa siya ni Arnold Oliveros. There was a Pondulan. Second serving para sa JRC to no avail. Let's see kung makakabawi ang San Beda dito, Paolo. They're down by 11. Jenkins Messina in the ballgame para sa San Beda Red Lions. And here's Jenkins. Nice low post move para dito sa rookie ng San Beda. Well, ito si Jenkins Messina. He may be a rookie, pero marami nang nakakaalam ng laro nitong batang ito. Talagang very talented and a lot of potential dito for Jenkins Messina. Naglaro ng isang taon para sa UP Maroon, sa UAAP, pero bumalik yan sa San Beda dito sa NCAA. Isa sa mga loyalty awardees na rin yan ng San Beda. Galing, dahil Red Caps din yan, galing sa San Beda High School. Tama, ito si Jenkins Messina. Actually, was yung co-MVP ni Reno Netualo sa high school. Capus, rejected by Messina. Meanwhile, ito, combat sa pagkuha ng loose ball at foul ang may tatawag against Lazaro.
At makikita na natin, no? Yung defensive intensity ng San Beda, medyo umaangat na ng konti at napapantayan na nila yung Jose Rizal dito. They're trying to come back, but they're still down by 9 points. Meanwhile, Villarreal papasok para dito sa JRC Heavy Bombers. 2 free throws para kay Oliveros. 9-point lead para sa JRC Heavy Bombers. Ito si Arnold Oliveros, isa rin sa mga inaasahan dito ng San Beda, averaging 6 points, 3 rebounds, and 1 assist. So don't look now, but San Beda slowly but surely coming back in this ball game. They're now down by 7 points. At ito, may turnover pa. Yes, and ito naman, mukhang napaliktad naman ang sitwasyon dito. Panay mga turnovers naman na binibigay ng JRC. Dinadaan sila sa tsagaan dito. San Beda, mahaba pa naman ang ball game. Sabi nila, 7-point lead para dito sa JRC. Baina, shot clock. At ball deflected. Bola pa rin dito ng San Beda Red Lions. Maganda yung adjustments na ginawa kasi dito ni Coach Ernesto Magsanok. Meron siyang mga players na nilagay sa loob to change yung facing ng ball game. Nakita mo si Coach Ernie Magsanok, kanina pa nakatayo yan at talagang ino-orchestrate yung comeback nila dito. Meanwhile, Baina missing. Well, there was a foul, possibly on Campos. Pangatlo na ni Ariel Campos yan. At meron tayong timeout. Hiningi naman ng JRC. Well, mga kaibigan, magbabalik po kami mula sa Ninoy Aquino Stadium. Okay, mga kaibigan, welcome back mula po sa Ninoy Aquino Stadium. Nakikita mo na, Paolo, ha? Paano dinayon ng mga mag-aaral at mga kabataan itong ating basketball game ngayon. At talagang kanina pa, medyo na napagod na yung mga, pero kanina pa sigaw na sigaw yan. Alam mo, di ako nagtataka kung saan laki ba po yung energy nila eh. Sa Milo. Sa Milo. Siyempre naman. Milo, the official energy drink of the 75th NCAA season. At nagpapahinga lang, nagpe-pacing rin yung mga fans natin dito. Hindi lang yung mga players ang nagpapahinga dito sa timeout. Meanwhile, Jenkins Messina splitting his charities. And 6-point lead na lamang para sa JRC, pinakamalakihan at 14 earlier. Paulo. Well, kailangan na mag-timeout ni De Vera on that last play to talk things over with his players. Meanwhile, ito si Fenoliar, nagmintes. At medyo hinigpitan na ng San Beda talaga. Kwerdas ng depensa sa ilalim ng shaded lane. Casio, the little guy, scoring over the center. Tama, at mapapansin natin ngayon, Mon, no, mas maganda yung ball rotation ng San Beda. They're trying to look for the open man. Unlike nung mga first few minutes natin sa first half, parang nagkakanya-kanya lang sila. Meanwhile, ito po si Fenoliar. Baina trying to reject Fenoliar. Pero foul ang may tatawag against Baina. That's his second personal foul. And a worried look on Coach Ernie Magsanok. 2 free throws para kay Joel Fenoliar. Tubong Manawag, Pangasinan. Just a rookie para sa JRC. Hindi po yung coach nila. Ito si De Vera. Matagal na rin nagko-coach dito sa JRC. Ito si Fenoliar. 4 years na ito si Boy De Vera. Si Coach De Vera. Para po dito sa JRC, samantalang si Fenoliar. Ito nga yung rookie ni Coach De Vera. Talagang binibigyan niya ng kumpiyansa yung mga rookie niya. Wala na siyang choice talaga, Paolo. Walo yan. At kung di pa niya gagamitin ngayon, kailan pa magkakaroon ng exposure yan. Pero maganda yung inilalaro dito ng mga Jose. Ang naman! Valenia! Tumbilya! Saan niya kinuha yung pasang yun? Kabila, parang umikot siya. Pabaliktad no? Yung pasa niya. Ang dami kasing rejection na inaabot na rin ito si Valenia, ni Jody. Sabi niya, papasa muna ako sa labas. And here's Oliveros trying underneath. And now San Beda Red Lions starting to crash the boards. Tignan natin yung magic ni Valenia. Tignan mo, presence of mind to give the pass to his teammate. At ang ganda naman ng
finish. Pero nakita mo yan, Paolo, parang sumilip lang doon sa rearview mirror niya. Oo. Kaya yun talaga yung Nakita niya si instinct, Milia. no? Yung mga instinct ng point guards. Yes. Kahit hindi sila tumitingin. Alam nila kung nasan yung mga kakampi nila. Ika nga, meron kasabihan sa basketball, many just look, but very few can see. Diba? Si Valenia showing us he had ice at the back of his head. But here's Arnold Oliveros. Nasa 4.5 meter line. He made the first. Pangalawa, wala. But look at Messina trying to save the ball. Yung second effort ng pagkuha ng bola dun sa pagkuha ng mga offensive rebounds. Yun ang bubuhay sa San Beda ngayon, Paolo. Itong San Beda has the advantage pagdating sa rebounds. So they average 42 rebounds a game as against yung 36 lang ng Jose Rizal. De La Rhea, poporma sa malayo. Uy, miscommunication between De La Rhea and also Finullar. Si Finullar turned his back. Akala niya titira na ni De La Rhea. He was going to go for that rebound. Let's see. Napalit na kalamangan ng JRC down to 7, 34 to 27. Arnold Oliveros trying from long distance. At sayang yun, pinabayaan na lang ni Milia na pumunta dun sa outside. Pero sila na yung lumalamang dun sa fast break. They had the numbers on the Red Lions. 5 minutes and 49 seconds to play sa ating first half. Later tonight, mapapanood naman nila ang College of St. Benilde against Letran College. Will be playing without Kirby Raimundo. And again, bawat panalo dito sa round robin natin sa NCAA is very important. As you see, yung turnaround ng Jose Rizal. Eric, ito si Araman, just a rookie standing 6'7", Itong si Erickson Araman. Matangkad to. Pero ito, yung Jose Rizal with the adjustment. Ngayon, ninalo nila 1-3-1 zone defense. Meanwhile, ito, mintis ang outside shot ng San Beda. Valenia pushing the ball. That time they almost lost it. Quick pass to Eric Araman. Will it trickle in? He gets the lucky bounce. Pero ito si Araman is not playing like a rookie dito. No? Ang ganda ng confidence niya pinapakita. Yung tira niya ngayon, walang rebounder doon. Pero he had the confidence to take that shot. 9-point lead para sa JRC. Skip pass. Messina to Oliveros. Oliveros. At foul may tatawag dito against Del Milia. Nasa penalty na ito JRC, so that will mean 2 free throws para sa San Beda. Meanwhile, timeout score, mga kaibigan, huwag na po kayong bibitaw. Mapabalik kami ni Paolo. Kanina nga nabagit ni Janelle, medyo naantala itong ating torneo sa kadahilan ng malakas ang pag-ulan last week. Pero makita niyo po yung crowd po natin. Of course, Wrangler. Napansin din natin siya, the official outfitter of the 75th NCAA season. At salamat sa mga sponsors natin pagkat nabibigyan natin ng magandang coverage itong NCAA. Napapakilala natin sa maraming tao itong mga batang players na to. Kitang-kita natin yung intensity dito ng laro natin sa NCAA. Here's Jody Valenia. Pinakamalaking contribution na magagawa nito si Jody Valenia kung mapapanatili niya yung magandang playmaking para sa JRC. And he spots Epon Dulan, and Epon Dulan operating underneath just delivered another basket para sa JRC. Dahil dito sa laro natin, yung Jose Rizal is playing the role of the aggressor. No? Sila yung naghahanap ng mga opportunities to score, and they're challenging the defense of San Beda. The entry pass to Mercado. It was fouled, but another foul called on Finullar. At pangalawa na yan ni Finullar. Alam mo, itong lead has been put up again to 11 points. At maganda kasing adjustment na ginawa dito ni Coach De Vera. He changed into a 1-3-1 zone defense when San Beda was getting those rebounds. So they were able to pull away. Ngayon, hirap na ulit ang San Beda maka-execute sa ilalim. Mercado making the first free throw. Mercado's been averaging close to, actually 15 points per ball game. So, let's see now. 10-point lead para sa JRC. Meanwhile, ito si Araman trying to be fancy.
At sa kanyang fancy dribble, natapit yung bola. Well, Turnover matutuhanan niya rin yung mga ganyang klaseng galaw dito sa NCAA. Pero kailangan magpaano muna siya. Magpa-experience muna siya dito. Magpahinog. Oo. Ito, Casio. Alfred Casio, 3-pointer. Wala. Long, loose ball. Kinuha naman ni Jenkins Messina. Messina goes to Britre Roma. The long shot at ayaw pa rin mahulog ang 3-pointers. Ito si Britre Roma. Meanwhile, underneath. San Beda was hoping na babalik pa sa kanilang possession, pero hindi na. Well, kailangan dito yung outside shooting ni Roma at yung mga ibang San Beda players para mabuksan naman yung depensa sa ilalim. Para sa JRC, pumasok naman si Nathan Gregorio. Here's Ren De La Real. Hindi nagmamadali ito si De La Real, pero pasa niya kay Araman. Another fumble there by Araman. Hindi ko maintindihan kung bakit parang sinisisi pa niya si De La Real. Well, maganda yung pressure ng Red Lions. Si Casio will try to drive the lane, pero ito ulit. Sagutan ng mga miscue sa pasat ang nangyayari dito, Paolo. Pero last touch mukha itong si Nathan Gregorio. So, bola pa rin ang San Beda dito, Paolo. So, good break dyan para sa Red Lions. San Beda is down by 10, 40-30 as we approach the 3-minute mark ng ating first half. Britre Roma. That time, halos point blank range na yun. Wala pa rin para kay Roma, but underneath, Jenkins Messina missing. Let's see, JRC. And Araman really having problems controlling the leather. Pangatlo na niyang dribbling error to eh. Sayang yung fast break opportunity na yan. Lamang na sila, 3-on-2 break. Actually, 4-on-2 yung nangyari sana doon. Pero yung the rookie committing that turnover. At yun yung sinasabi ni Boy De Vera na nagiging problema niya doon sa mga batang ito. Marami dito, makikita mo naman, unquestionable ang athleticism. Pero dumarating sa kanya, medyo kulang pa ng mga basics at fundamentals. Kailangan pa niyang bigyan ng review o turuan. Yung iba mismo, turo pang ganyan kailangan ibigay na. Meron tayong time out, mga kaibigan. Magbabalik po kami mula sa Ninoy Aquino State. Welcome back, mga kaibigan. And look at the crowd na dumayo dito sa Ninoy Aquino Stadium. At tulad namin, I'm sure marami rin po nakamiss ng ating NCAA action. Ayun, nagsosoli na yung mga ito. Pero katuloy pa rin ang induct dito sa loob po ng ating stadium. Meanwhile, ito, action resumes. Jody Valenya, he stops on a dime, he pops. Wala. And there's a rebound by Kerwin McCoy. Another foul given up by JRC at dito nakakabalik ang San Beda, Paolo, mula sa free throw line. Penalty, maagang pumasok sa penalty dito ang koponan ng Jose Rizal. So na ngayon, itong mga red shirts are taking advantage of the penalty. Ito, Kerwin McCoy is usually a reliable free throw shooter. He'll shoot to the line for 2 free throws. And here's Kerwin McCoy para sa San Beda Red Lions. Para naman sa JRC, bagong pasok sa kanila ito si Vox or Fogart Estacio, who also played for the UAAP. Tubong Taal Batangas itong si Estacio. Later makikita niya sa ating screens yan. That is San Beda again. May pagkakataon na naman sila dito. Britre Roma dropping it off, pero banging straight into Nathan Gregorio. At offensive foul, yung tawag ito kay Britre Roma. Well, maganda yung positioning ni Gregorio. He sacrificed his body, yung kanyang katawan, ninagay niya dun sa pwesto na dadaanan ni Roma, and he got that charge. Meanwhile, itong San Beda trying to apply pressure sa backcourt, pero nakakawala ang JIC as we approach the 2-minute mark na in first half. Ren De La Real, off-balance shot. He uses the glass for 2. Ito si Ren De La Real. Makikita na natin, no? He has transformed into one of the veterans na dito sa NCAA. Meanwhile, at meron technical foul tayo dito, natawagan itong si Epon Dulan. At hindi natin nahuli ang palo. Mukhang may second motion na nahuli itong ating ref. Actually, nahuli ata yung tira ni Epon Dulan. Pero siya ata yung tinamaan
bago nakita ng referees yung tinawag nila dito kay Mercado. And Francis Mercado missing the technical free throw. May isa pa. Tingnan natin ito. Itong huling tira ni Rendel Real. Nakita niyo si Epon Dulan nasa shaded lane. Manunulak itong si Epon Dulan dito kay Sid Nueño. So, nagkakainitan na to. Tingnan natin ngayon. Ayan. May konting trash talking pa. Pero ikaw hindi pa tumigil itong si Epon Dulan. Kaya natawagan siya ng technical free throw. Ay, ng technical foul. JRC 42. San Beda College 33. Foul called on Kerwin McCoy. At nasa penalty na rin itong San Beda. Ito ang isang bagay na hindi talaga na na-capitalize ditong JRC. Ito rin pagkaka-penalty ng San Beda. At ngayon lamang sila muli tutungo sa free throw line to take some gift shots. Well, dito bumalik yung Red Lions sa ating laro. Dito sa kanilang full court press. Pero ngayon, mahihirapan na sila dahil nasa foul penalty na sila dito sa first half. Ito si Vox Estacio. Yung kaninang binabanggit natin. Nakaagaw pa. Estacio. Wala. This time si Kerwin McCoy. Pinitas na lamang yung bola sa rebound. Pero let's see. Sid Nueño uses the left hand and the foul called on Estacio. Again, this would mean 2 free throws para sa San Beda. So, as expected, matagal yung last 10 minutes dito ng first half. Dahil nga sa penalty situation na maaga pumasok dito yung Jose Rizal. Itong si Sidney Nueño, or Sid, they call him Sid, is a rookie para sa San Beda. At isa sa mga freelance din itong si Sid Nueño at galing Washington DC and playing for the first time para dito sa San Beda. So well, pero dito he misses both. Kerwin McCoy with a putback at 7-point lead na lang tayo dito coming into the halftime with only 1:22 remaining. Let's see, here's Del Milia. Milia, he stops on a dime. A three-pointer, yes, and what the time to sink those three-pointers para dito kay Del Milia. At si Milia, may kaharap pa siya doon na bantay. Pero maganda yung jump shot ni Milia, putting that lead up again to a double-digit advantage. Meanwhile, nakita ni McCoy itong si Rick Kalimag and a nice basket plus a foul. But good recognition by Kerwin McCoy dito kay Ricky Kalimag. Pero ito si Kalimag, already with 12 points and 6 rebounds. Nasa first half pa lang po tayo dito sa NCAA. And Kalimag, kitang-kita natin yung lakas ng batang ito. A lot of potential para sa Red Lion na ito. Yes, at alam mo kanina kung saan talagang rumaratsyada itong JRC Heavy Bombers. Tanging si Kalimag lamang ang pumutok para sa San Beda. At he was able to single-handedly mamanage na hindi lumaki ng husto yung kalamangan ng JRC. At kung hindi nag-deliver ito si Kalimag, baka tambak na ngayon yung San Beda. Another foul from this time from Nueño. So 2 free throws para kay Naning Epon Dulan. Epon Dulan, double digits na rin dito sa ating ball game. 10 points for Epon Dulan. Naning Epon Dulan. 11 points para kay Epon Dulan. Is taking up computer science sa JRC. Favorite player, Berhel Meneses. Well, ganyan talaga yung estilo dito ng Jose Rizal. At exciting rin panoorin itong team na ito. Kerwin McCoy with the stretch yung kanyang lay-in, hindi bumagsak. Doon nagagamit ni Kerwin McCoy ang kanyang experience dito, Paolo, hindi ba? At playing in his 5th season para sa San Beda, ay of course, ay itong si Kerwin McCoy, ito marami na ring digmaan, pinagdahanan ito dito sa NCAA. So yung figures kung makikita mo kanina binabagit mo, only ang average siya almost
3 points per ball game lamang, well, 5 rebounds. Ang dadagdag niya, yung mga veteran smart. Yung kanyang leadership. Yes. Mabibigay niya dito sa San Beda. Meanwhile, look at Jenkins Messina operating underneath. Wala. JRC, bola pa rin dito ng San Beda, and San Beda getting the breaks dito sa mahuling segundo ng ating first half. Tama ka doon. Mon, and give credit dito kay Jenkins Messina. He kept that ball alive. Ito, may 6 rebounds na siya dito sa first half. Ricky Kalimag, he's got the hottest hands. And again, he delivers para sa San Beda College. Grabe yung inilalaro dito ngayon ni Kalimag. 46-41, baba na sa 5 ang kalamangan ng JRC Heavy Bombers. Final 8 seconds ng ating first half. De La Rhea looks at the clock. Milia forcing a long one, air ball. Let's see. At ito matatapos ang ating first half, mga kaibigan, pero ibang klaseng aksyon ang namalas yun itong ating first half. Sigurado pagdating ng second half, mas puputok pa ang bakbakan mula sa Ninoy Aquino Stadium. Bombers, kaya naman 46 ang kanilang score, pero nahabol sila ng San Beda College Red Lions at ngayon 5 points na lang po ang lamang ng Heavy Bombers over the Red Lions. Welcome to the halftime at ako po si Janelle So. Ngayon lang po tayo nagbalik dito sa Ninoy Aquino Stadium dahil itong mga nakaraang araw nag-uulan po. Pero dito sa NCAA, umulan man o umaraw, bumagyo at bumaha, nakatayo pa rin po ang mga rings at tumatalbog pa rin po ang bola. Pero bago tayo magkalimutan, balikan po natin yung mga past games. Bombers o makahabol naman kaya at magising ang mga Red Lions. Sandali lang po ang pahinga at tuloy-tuloy pa rin po ang aksyon dito sa NCAA. Sa amin pong pagbabalik, halftime summary with the panel. San SBC or San Beda College Red Lions, lamang ng 5 ang JRC laban sa Red Lions 46-41. Pero kanina mas malaki yan. Actually, they led by as much as 14 points nung ating first half. At tingnan natin ang ilang mga numero dito, Paolo. Well, ito, no? Nung going into halftime, nakahabol yung San Beda, putting that lead down to 5 points. But look at yung mga numero natin dito, no? 50% yung shooting ng Jose Rizal. Medyo okay yan. Pero lamang sila sa assist. Actually, baliktad yan, no? 13 assists ang sa Jose Rizal. Kaya sila lumamang. Yung turnovers, mas marami rin yung turnovers dapat sa San Beda. 12, nagkabaliktad lang yan. Pero yung isang numero pa na hindi natin nakita dyan, kaya sila nakahabol, yung San Beda, ay pagdating sa rebounds. Lamang sila 31-16. At marami dyan offensive rebounds para dito sa San Beda. Earlier nakita yung De La Rhea and Apondolan taking charge para sa JRC Heavy Bombers. Kaya naman ika nga, patugtog-tugtog na lamang yung kanilang banda ka dito. Enjoy na enjoy ang crowd, lalong-lalo na ng JRC. Look at Apondolan delivering the goods para sa JRC. De La Rhea has had 14 and Apondolan 11 doon kanilang first half assault. So, si De La Rhea ulit, no? Marami silang pinaputok yung mga Heavy Bombers early on dito sa first half. Talagang mainit na mainit sila. Maganda sila mga highlights. Yes, at well mga kaibigan, yan po ang score natin matapos ang ating first half. But then again, tulad ng sinasabi natin kanina, Paolo, second half sigurado po, pukpukan ito, baka ito nga, hulugan ng bomba o kaya kagatan ng leon. Para mapanood nyo po yan sa aking pagkabalik. Head coach ng San Beda Red Lions, si Coach Ernie Magsanok. Nakakatanda kapatid dito ni Ronnie Magsanok. Of course, kilala niyo po si Ronnie Magsanok. Yun din ang mga masasabi natin, mga laking San Beda. But Ernie Magsanok, maraming sports na si Coach niya. Pati basketball, pati football. Actually, mas kilala rin sa football itong si Ernie Magsanok. So rich in San Beda. Yes. Pagdating sa tradition ng kanilang sports. Meanwhile, ito si Kalimag quickly nagpakilala dito sa ating second half. He actually took the scoring cudgels para sa San Beda nung ating first half, scoring 15 points. So that was his 17th marker. Game high yan dito for Kalimag, playing a great game. At mas mahalaga doon sa basket ni Kalimag na yun, napalit na ang kalamangan ng JRC down to 346-43. San Beda, mas inihigpitan ng depensa this time, pero Ariel Cabos nakakawala. Ito si Campos, he was saddled with personal fouls ng ating first half. So kailangan din siyang paupuin. Ito si Coach De Vera. Pero quickly dito sa ating second half.
Oh, well, mas Than the maganda, score. mas maganda actually ang dito sa Jose Rizal. Balance kasi yung kanilang scoring, no? Yung kanilang atake sa opensa. Hindi mo alam kung sinong titira. At nakasona itong JRC dito sa pagbubukas sa second half natin. Brito Roma, almost losing it. He dove for the ball. Ito, with the shot clock winding down. Mawawala pa. At San Beda, mauubusan ng 30 seconds dito, Paolo. Oh, Jose Rizal making the adjustments, no? Nagsusona sila dito sa second half. At sigurado, nakita nga nila nung halftime, yung statistics, luging-lugi sila pagdating sa rebounding, no? Yung San Beda nakapulot ng 17 offensive rebounds. At tignan mo naman yung ganda ng hustle dito na ginagawa ng Jose Rizal. Naubusan ng shot clock doon ang mga Red Lions. 5-point lead para sa JRC Heavy Bombers. Lazaro para sa JRC. Para naman sa San Beda.